Benamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Ryan Juneda, 1st District Board Member. This program is brought to you by Honorable Catlea Morataso, Municipal Mayor Matnog, Sorsogon. This program is brought to you by Gubat Aspirant Municipal Councilors, Architect Bernard Castillo. This program is brought to you by Gubat Aspirant Municipal Councilors, Honorable Norbin Ariola. This program is brought to you by 1st District Board Member Walter Chaclubiano. This program is brought to you by Aspirant City Mayor of Sorsogon, Red Lasay. Para sa gobyerno kan mga tios, Poor is Power. National Chairman, Poor People Power Movement Incorporated. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Yes, isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat at syempre magandang buhay sa tulong distrito kang Sorsogon. Ngunyan daw, yaon naman po kita magkarulay-ulay asin iribahan. And syempre kay Bangko Mangiraray ang napakahigos na kagawad kang Balete, si Kagawad Dante Jata. At mamaya-maya po, wag po ang tabayanan niyo po. Meron po kaming bisita at napaka-importante po ini sa tuya, Gabos. Ano po, ang pinakamahigos na po ng saro sa mga makakaibahan niya to dyan, ano po, na atyan lang po, si Mr. Vic Ardales, ang Social Insurance Officer 1. Mamaya natin ipakilala kung si sa inyo. Maya-maya po, ba? Yeah. So, good morning po. Ini po si Kagawad Dante Jata, kan Balete. Good morning po sa probinsya kan Sorsogon. Good morning, City of Sorsogon, Bacon East and West District. So, ani naman po kita, ano? Sabi nga ni Maring Kaki, mag-urulay-ulay po kita sa indong kaagapay sa umaga. So, live po kita na nahihiling sa Facebook page kang Bicol TV Sorsogon and sa YouTube. Mare. Yes, Mare, and gusto lang natin pasalamatan ang lahat ng Eco Warriors ng probinsya ng Sorsogon, ano? Kung saan mahihiling po nato ng kahalabaan kang Magsaysay Rizal diversion. Amay na amay pa lang nahiling ko na dyan pagkaagi ko naglilinis. Maraming salamat and saludo po kami sa inyo. Oo, mga mahigusong tayo ng mga street sweeper. Yes. And nakaka-proud, Mare, na sorsaro kita sa mga Sorsoganon na kung saan ang grupo Kantabang kan Sorsogon yaon sinda sa Catanduanes. Probinsya kang Catanduanes, yes tabi, po, Mare. para magtabang sa mga tugang nato na nasalanta kang nakaaging typhoon na Pipito, Mare. From sinda, Mare, hali na sinda sa Camarines Sur. Sungo niya naman po yaon sinda duman sa probinsya kan Catanduanes. Yes, and thank you so much sa ama kang probinsya kang Sorsogon, Governor Buboy Amor. So, eto na, Mare. Si Saisu
siguro ko ini na ang time na maraman kang sa tuya ng mga listeners kang mga na parahiling niya to na ang samuya tabi na bisita sa ngunyan, importante hunon po na maaraman niya to kung ano po ang daradara ninda na kapaki-pakinabang sa satuya ng mga ano ba to? Tao, and ito na sabi nga ni Baya Sir, so mauugma kita kung dapat yaong kita sa inda. Yes. Ayan. Opo. Ipakilala natin, Diyos Maray na aga po, yaong po ngunya ng satuyang bisita sa Kaagapay sa umaga, si Mr. Vic Ardales, ang Social Insurance Officer 1 ng PhilHealth. Good morning, sir, and thank you so much po na nagkaigwa ka po ng oras digdi sa Muya. Salamat tabi sa pag-imbitar din po sa opisina kang PhilHealth na bagamat permi nagdidigdi ako, pero ngunyan lang ako natawag. Ayun nga ni Sir. Pinimi kita nagirilingan. Kaya tama sa kasabihan, there's a time for everything. Yes. This is the right time, The right time. proper place para po maitauman so serbisyo tinatawakan sa muyang opisina. Yes, Salamat oo. po sa imo, Ma'am Kaki and Sir Dante. Yes, good morning, Sir. Ano, kami talaga ang dapat magpasalamat sa imo, Sir. Magayunon ini na naging guest mi ikangunyan kasi para maaraman kang sa tuya na mga ini na mga nag-aano po baga sa PhilHealth kung ano ito na mga dainan pwede. Yes. Kung, Diba? Kasi dakul panday nakaaram kaayan mare na kung ano ang serbisyong pigtatao sa tuya kang PhilHealth. And kung igwa po kamo ki mga kahaputan, pwede po kamo mag-chat sa muya. Tangani po kung ano ang sa indong kahaputan maipaabot ta po sa samuya na guest sa ngunyan. Yes. And syempre, sir, good morning. And una po nato na mahapot kay sir kasi go. sabi kanina ko lang naaraman hanggang pala ang sakop kang PhilHealth ng Sorsogon is sa 2nd district, hindi lang 1st district. Kaya sobrang malawak po talaga ano po. Kaya sa ang iba po may nakakaengkwentro kita kung nagtatanong, saan po ba yung opisina ng PhilHealth? So si sir po ang ibibigay po natin sa kanya onra para maipataram po kung yaon sa po ang opisina kang PhilHealth. Sa ngunyan po ang samuyang opisina makukuha di sa Barangay Talisay, Burgos Street. Yaon po ang pigapod na Local Health Insurance Office kang Philippine Health Insurance Corporation. Bagamat nasasakupan mi ang bilog na probinsya dahil maiwas man ini, igwa man kaming pigapod na express office duman sa Irusin kung saan kaya niya pong serbihan ang ali sa Matnog, Santa Magdalena, Bulan, Irusin, and part kang Bulusan and Huban. Yaon po duman sa INAC, yaon po duman sa iba't ibang opisina man na kung saan para po matao man ki serbisyo, as in may dulok ang serbisyo sa mga tao na yaon duman. Okay. So ano talaga, Sir, agawon ko paano, so bako lang tabi sa 1st district, bilog na 2nd district po ang pigsiserbuhan or province-wide tabi sa Opo, province-wide. And meron silang mga opisina din like Irusin. Oo, ayun nga ni para ito sa mga at least magayunon survey iyan kita na ang nagrarani duman sa inda may opisina kamo sa 2nd district na kung saan din na madigdi po sa kasintuhan kang Sorsogon. Yes, and Bagaman po duman sa sa Irusin, bako siya everyday, Friday lang po nakakaduman, and then so mga nag-inquire and then may mga kaipo na dokumento, pinaprocess mi manggira di sa Main. sa main. sa Yun Talisay. pala. Every Friday lang pala Iba po sa siya. Irusin para kumuha ng mga kailangang mga dokumento. Pwedeng Then ang mag-submit sinda duman and then mag-inquire, and then special mention po duman sa tao na involved si Ma'am Bloom Binyas. Bloomery. Ayan, thank you, sir. And sisay, sir, ang mga member ng PhilHealth, ang mga pwedeng mabinipisyuhan nito. Yan, sir. Okay, magayno po ang hapot mo. Ang PhilHealth, may duwalang na kategorya kang miyembro. So, pigaapod na direct contributors. Sinda po, so may kakayahan magbayad. Number 1 po duman sa mga employed, sa government o sa private sector. Mandatory po pag sinda nagtatrabaho Sa duman, private. dapat po nasasakupan sila kang programa kang PhilHealth. Yaon man po duman sa mga professional na sabi tabagang private practitioners. Pwedeng contractor siya, pwedeng engineer siya, pwedeng doktor siya, o pwedeng negosyante siya. Kaya niya magbayad kang premium sa PhilHealth
mabayad po siya because kay ba siya naman sa direct contributors. Direct. Kay ba naman sa mga self-employed, so yaon dyan sa palingki, mga tugang ta ng mga mahiguson, kaya nila magbayad, nagbabayad po sinda sa pilihat kay 500 pesos per month o 6,000 pesos in a year because self-employed sinda. Kay bataman sa mga tugang tang OFWs, bago sila maluwa sa Pilipinas, dapat naka-member sila sa PhilHealth para maprotektaran ta sinda asin sumiyembro kan sa iyang pamilya. Kaya sa ngunyan, igwa po kitang 3.3 million members po kang OFWs sa bilog na Pilipinas, and then igwa man po sinang 2.5 na mga dependents. Kaya dakulaan po ang nakokoberang kang PhilHealth member and sa indang qualified dependents. Yon man sa mga lifetime members, ini pong lifetime members, dati sinda nagparabayad, pero sa ngunya nakapag-retire na sinda, pero nasa kategorya sinda dati kang direct contributors. Halimbawa, ang sarong tao, nagtrabaho sa gobyerno, tapos uminabot sa edad na 60 anyos, tapos may minimum na 120 months or 10 years contributions, pwede na sila mag-log naman as lifetime members. O kaya naman sa private sector. Ayun. Okay. So, di magayuno na, no, Kaya, Mare, na naaaraman ta. Kaya sobrang blessed kita. Tayaon mo niyan sa tuya si Sir Vic. Sige, Sir Vic. Kaya mailing ta, duman pa lang sa, sa direct contributors, milyon na po ang satuyan na kokoberan. Duman naman kita sa pigapod na indirect contributors. Ini mga indirect contributors, ini po sa mga tugang ta na dahil pong kakayahan magbayad. Pero bako po rason dahil sinda kakayahan magbayad, bako po rason na sinda ma-deprive kang health program. Dapat po, mas lalong dapat agapan ta po sinda dahil nga sinda kakayahan magbayad. Number 1, yan po duman sa member kang listahanan, nadadangog po kayo din. Listahanan po, opo. Yan po duman sa mga member kang 4 piece, kung pirang milyon po ini. Yan man po duman sa member kang mga senior citizens. Hindi po senior citizens, pag nagsisinta anyos na sinda pataas, automatic yun. maski po, dahil sindang dahil pa sinda naging member sa PhilHealth ni minsan o baka naman naging miyembro sinda pero naputulan sa ilang contribution. Okay. Pero dahil nga ni ang basihan ta 60 anyos na sinda, pwede sila mag-apply sa PhilHealth na ipipresent lang na ang sa indang senior citizen ID and then application sa PhilHealth, magiging member sila kang PhilHealth. Libre tabi ini. Automatic Libre. yan. Opo. Kaya duman mailing ta, kombinasyon po kang direct contributors, so may kakayahan magbayad, and then kombinasyon naman ka mga indirect contributors, mailing ta po ang bilog na picture. Basically, ang bilog na Pilipinas po, nakakoberan kang Philippine Health Insurance Corporation. Either sinda po miyembro o qualified dependent kang miyembro. Yan po ang vision, yan po ang mga pangaturugang kang PhilHealth na makoberan po ang bilog na nasyon. Basta Pilipino ka po, dapat po may PhilHealth ka. Sir, tanong ko lang po kasi nabanggitan niyo po dito ang listahan na kung saan nakapalaman dito yung grupo ng 4Ps and the senior. How about, sir, yung mga age po na 21 na hindi na po cover ng magulang na job seeker pa lang? Okay. Magayunon po yan, ma'am. Ito mga job seeker, mga estudyante, na dahil man sila nakakayahan magbayad, madaman lang po sinda sa indang barangay kung saan sila nasasakupan. Mataw po ka-certification ang barangay chairman or barangay kapitan na ini saro pa lang yung job seeker o kaya dahil siyang kakayahan magbayad maski po nakapagtapos na siya college pero dahil pa man po siya na nagiging empleyado, makuha ka certification na financially incapable, and then isusubmit po anduman sa CSW. munisipyo kung saan po sila nasasakupan sa tuya, sa tuyang sitwasyon, sa CSWD o sa city, yes. o sa MSWDO. And then ang MSWDO, matao man ka certification na ining taong ini, pig interview, and then napatunayan ninda na financially incapable sa panahon na ito. And then madaman sa PhilHealth, i-enroll po kang PhilHealth for a year. Halimbawa, January 1 to December 31 of 2024. And then pagtapos kang taon na yan, if in case same ang giraran sa iyang sitwasyon, naghahanap pang trabaho o dahil pang trabaho, parehas po ang manerang ang gigibuhon ta.
until such time na makapagtrabaho siya o kaya may kakayahan na siya magbayad, pwedeng employed o pwedeng self-employed. Yan. Kaya day pong rason na day po makuberang kampilya tagabos pong programa tinaon na po sa satuyang Satuyan, komunidad. Ang inagad na lang, tama ini, dakulaan po ning tabang na nagkakaigwaki awareness o nagkakaigwaki pagkasabot kung ano po ang programa kampilya and paano po nila mapakinabangan sa sitwasyon na yaon po ang pigapod na health crisis sa inyong buhay. Yes, iyan ang dakulaunon na tabang lalo na sa mga nagtitios dakulaon talaga na tabang inina PhilHealth. Sir, may saro pa po ako nakahaputan no kasi si Mare ito na how about ito na 21 nga na hindi na covered ng magulang. Ano ang hapot ko man ngunyan tabi sir kasi di kami nalilibungan eh. Ito po baga na halimbawa dati siyang empleyado and then wala na po siya kumbaga wala na kitrabaho. Ito po baga na dati na siya po ang naguhulog po sa iya na kumpanya or kung ano man ang sa iya na pinagtrabahuhan and after po kayan dahil na siyang trabaho paano po ang magiging manera or sitwasyon kan sa iyang PhilHealth? Magaynon pong hapot iyan, dakulan po ang miyembro kang PhilHealth na arog ka na sitwasyon because aramtaman sa mga pribadong organisasyon nagkakaigwa ka pigapod na pagtapos kan sa ilang Contractual. ngunyan aramtaman na difícil ang paghanap kay trabaho Apa. and then para po padagosan sa indang proteksyon sa paagi kang PhilHealth program, maduman sinda sa PhilHealth, ma-change sinda kay category from employed to pasiling duman sa financially incapable program o kaya POS. Parehas manggiraray, maagad siyang certification duman sa barangay ninda na kung sa inawaraan siyang trabaho, dahil siyang kapabilidad na magbayad kang contribution na 500 pesos per month bilang self-employed, tapos pasiling siya duman sa munisipyo kung saan siya nasasakupan, ma-enroll sa PhilHealth, another 1 year. Libre po siya and then until such time na makakuha siya kitrabaho. Kung araw ka na sabi ko kanina, halimbawa susunod na taon, di pa siyang trabaho, parehas mangyararay ang proseso o manera. No age limit, sir. No age limit po yan. Until such time, sir, na nag-abot ka sa 60 years old kasi automatic ito, member ka kang PhilHealth because senior citizens ka na, Mare. Magayon no si Sir Dante because dakol siya nga. Ano? Dakol na siya mga naasama na. Hindi kasi, nung unang kanya ako duman tabi, sir, sa provincial hospital, duman man po kami sa sa na-assign sa nindo. Ngunyan, kaya pighapot ko yan kasi dakulunon ang nalilibungan. At least, ngunyan, sabi ko nga ni sa mga yaon ngunyan sa provincial hospital na yaon po ngunyan, sir, naghiriling, nagmamarati sinda. Nganing maaraman po nindo, tangani po bako kitang pabaralik-balik. Tama po. Ano po ito ng mga kaipuhan? Dahil po lang kamo mangisog na once na nagyang kamo sa PhilHealth office, kulang kamo sa requirements because yan talaga ang kaipuhan. Dahil man po kamo mangisog sa provincial hospital kasi iyan man po ang pigsusunod ninda. Kaya nga ni po aniun si Sir ngunyan nag-explain maliwanagunon kung ano po ang pwedeng gibuhon ta kung sakali na kaipuhan ta kan PhilHealth. Oo, ako nga rin sir, ngayon ko lang naaraman, ang dami kong ilang oras lang tayo, Minuto pa lang tayo, pero ang dami kong nalaman na hindi ko alam. Parehas po niyan, at tanong ko lang, sir, wala pong, ang mga nawala na ng trabaho na po sa inyo, mag-enroll, wala po siyang, for example, 1 year lang ang pwedeng ibigay nyo sa kanila, or hanggang walang trabaho? Ito kayang programang financially incapable o point of service program kang PhilHealth. 1 year lang po ang pigapod na validation niya. In the same manner man sa mga listahanan members and 4-piece members, 1 year lang po yan. Every year po automatic renewable yan. Opo, renewable yan eh. Ang national government na. Pero igwa man pong limitation itong sa listahanan or 4-piece na. Until such time na sinda po maka-move on naman sa inang economic condition, baka nakapag-graduate na kang aki. Kung sa nawawara na sila duman, waka po arkaya. Nawara na sila duman sa roster kang sa 4-piece. Ngunyan, kung dahil niya po kaya magbayad, araw kayo itong programa, mag-get duman sa financially incapable program. Para dahil pong rason na dahil sinda makuberan o kaya kung mabot man ang
crisis sa inda, talaga sa health issues, may protections inda. Kaya mailing ta po na halos tinaon na po kang PhilHealth. Kang PhilHealth ang gabos. Proper information na Correct. lang, and then Yes, yun ang ano, cooperation kulang na lang natin. po kang sa tuyang mga kababayan para magduman sa PhilHealth. Kasi Yes. talagang Mari, sa totoo lang, believe ako sa PhilHealth. Ang tama si Sir Vic, ang kaipuhan lang kang PhilHealth, ang kooperasyon kan gabos. Tamang impormasyon na Tama na dissemination. information Ang problema kasi, tabi imang kung kita magdigdi sa inda sa PhilHealth office, siguraduhin ta tabi, nagabos daratan na kung ano sa mga requirements. Halimbawa man magbalik po kamo ta may pigahagad po sa indo, asikasuhon po niya to. Kasi kung yaon po kita sa hospital, di man po kita lalo sa mga provincial hospitals, dahil po kita makaluwas hanggat di ita po naasikaso ang gabos na requirements. Tama abok ba ako, sir? Tama po, sir. Tama po. Kasi, Salamat po. kasi iyan talaga ang kaipuhan, iyan po ang kaipuhan. Dahil po sindang ma-issue kay MDR hanggat hanggat kulang po ang satuya ng mga requirements. Kasi grabe man ang pag-ano na satuya kang actually ang PhilHealth halos sa ang pag-accommodar sa tuya dyan sa opisina nila, talagang grabe marid, kuluno na nga na manpower kang PhilHealth, pero kikapos pa rin lalo na kung Lunes. Di ba tama ako, Sir Vic? Iyo, totoo yan. Kung yaon man po kita nakapila sa PhilHealth, magtyaga po kita, talagang di man po kita pwedeng inunahon. Kung sisay po so nauna, iyon na po ito. No? Magsunod po kita sa kasi kung sa pagserbisyo, talagang grabing serbisyo na po ang pigtatao sa tuya. Kita lang po dapat andi ay magpabaya. Lalo na po inibaga, sir, na nasasabi ko, ulitin ko gara nasa provincial hospital baga, Sir Vic, lalo na itong mga member kang 4Ps. Ang kaipuhan man sana po dyan para makaduman kita sa ang saro na kaipuhan dyan is ang kang CityLink. Tama ba yan ko tabi, Sir Vic? Maduman pa sa CityLink, ito na mga member kang 4Ps para magkuasinda ka ito na Araw ka na sabi ko, may mga sitwasyon na ang member kang 4Ps nag-expired na. 1 year lang po ang balik. Opo. Ngunyan, kung iping case man, ang iba duman na-renew na, ang iba duman bago pa lang na miyembro. O napa-member pa lang. Kung mapa-member pa lang, kaipuan po ang certification sa Municipal Link or CityLink CityLink. para po mapatunayan ta na Na ito po lehitimong miyembro po kang 4Ps para enroll me. Tama po ito, sinabi ni Sir Dante na kaipuan po ang mga legal documents sa man po kita pwede magtambak ang pangaran kang member and then sa mga qualified dependents. Tapos iniling ta po ang spelling. Actually, Xerox copy lang nga ni, dahil minangani piga agad na authenticated siya. Xerox copy lang po, sufficient na basta mabasa mi, tama sa spelling para may member mo sinda. Kaya sa ngunyan, nakulon pa manggirari ang mga nagkaarali duman sa 4Ps because baka nakamove on na sa financial na sitwasyon nila, economic situation. And then nakulon man ang naging bagong miyembro. Ayo po. Kaya kaipuan po ang certification ali sa city or municipal link para po may member mi sinda outright. Baka po nagyan sa muya may kapamilyang nasa hospital na o kaya siya mismo nako-confine. Ayun Kaya po. para maserbihan mi outright po yan, outright po. Okay, ayan. Ako naman kaya, Sir Vic, ang pigigibo ko kaya baga pirmi ako sa mo tabi nagdadara, Sir Vic, yung mga ano-ano. Kasi ang sabi ko sa mga sa taga Balete, automatic ay ang gusto ko, pag abot kang January, itaon nyo nagabos ang info, itaon nyo nagabos ang ano nindo, tanganing ma-renew ta na. Kasi aram mo pan umari, ang pig-antabayanan ta dyan. Bako ito na so paurong, kundi ito na maabot. Kasi ito mga Sir Vic Pigahagad, ang iba ng mga constituents na hospital. Tapos pag yaon sa hospital sa kamaara si kaso. Yes, lalo oo. na pag abot kan maluwas. Realidad yan, Sir Vic. Correct. Lalo na pag maluwas sa kalang Sa maara kalang si kaso. maarasikaso. Mas magayon nun tabi na igwa na kita kikapot mismo na bago na MDR. Kasi nga pag abot ta duman, mas mataon na lang kita Xerox copy. Yan ang problema. Lalo na sa mga senior citizens mga Sir Vic, kadakul kan mga senior citizens na wala pa po ki PhilHealth. Pag na-confine, so mga kamag-anak, yung ngunya na lang mong problema. Okay. Samantalang kung iyan tabi ka mo man na mga aki, ka mo na mga apo, ayusin nyo na po iyan, taigwa kita ngunyang kiprograma sa barangay, sa health center, na yaon duman sa tuya pigtataw ang gabos ng mga informasyon, itaon nyo na po iyan, tangani po kami, saro lang naranakawan, pagbalik po kayan, may MDR na. Para po, pag na-hospital po, sisay man nakapamilya, naka-ready na po iyan.
Salamat sa informasyon. Salamat sa advocacy. Iyan po, yan talaga Sir Vic, ang pig-ano ko sa Balete. Gusto ko, gabos magkaigwa na. Tanganing apod ka ito, dahil na sinda maguluhan pa. Tayo masanang pig-iisip ko tabi, Sir Vic. Talisay, siyempre, nagserbi man ako sa provincial hospital. Kasakit mga marikang, yaong kaduman na kangangakapad, dahil mo aram kung ano ang gigibuhon. Samantalang kung iyan na pasyente mo, daradara mo na sugabos na mga sugabos na requirements. Dokumento. NDR nga lang talaga, Sir Vic, lalo sa provincial hospital. NDR lang ang importante dyan eh. Pag nahilingan na yan, lalo kung ano na yan, renew na. Halimbawa, 2024. Dahil na sindakidakul pa na hapon. Yeah. Automatic yan. Sis, itanong natin kay Sir Vic, yung mga pagbabago ngayon ng may mga nabago ba o Sir Vic, kung ano mga pagbabago ngayon ng PhilHealth. At may mga tanong, ano mga pwede naming aasahan sa PhilHealth? Okay. Magayano po, Ayan. duman sa primerong hapon tabi, kung ano mga pagbabago. Nagkaigwa po, ki-increase po ang benepisyo sa PhilHealth. Yun ang 30% po across the board. And then, nagkaigwa man pong plano pa sa mga masunod na panahon na magkaigwa pa ki mga adjustment naman sa mga benepisyo para po ma-maximize po so paggamit kang hospitalization benefits. Dahil aram tamang baga ang sitwasyon, pataas ng pataas ang mga barakalon o kaya lalo na Yes. duman sa Medicine. sa medicine o Yes. kaya sa hospitalization bill. Kaya kita nagbubukod man para po mas lalong matabangan ta lalong na sa mga tugang tang kadaihon. Kaya bako nga makangalas na majority kang member kang PhilHealth sinda po and then para matabangan ta sinda. Kaya sa ngunyan, igwa kitang 30% na across the board na increase kung sa inda kulaon pong pakinabang ini sa inda. Example, common baga, i-mention ko na po sa benepisyo dahil na-mention mo po sa increase, na-mention ko po sa increase. Halimbawa po naman sa hemodialysis baga, benepisyo na po ini, sir ma'am, na dati ang napapakinabangan nila is 90 session lang per year. Ang ngunyan, igwa na po kita ki 156 session per year. Dakulao na po yan. And then, so, 90 session per year, dati, ang binabayadan kang PhilHealth is only 4,000 per session. Sa ngunyan, ang binabayadan kang PhilHealth is 6,350 pesos per session. Dakulao na tabang. Kung i-compute mo ano man, kung mailing mo, kung medyo observant po kita, yun pong mailing ta na dakulong pong kababayan ta, nag-aagi kaining hemodialysis na na programa o kaya pagpapabulong ninda kung sa minsan nga ni nagdadayo pa sinda sa ibang probinsya because kulang ma-accommodate digdi pero mailing tata po na igwang man nagagamit na maximum of 156 session per year pag i-compute mo po yan more than 500,000 yan so sarong True. tao pa lang po yan almost 700,000 po yan okay mailing mo dakulao na pong tabang yaon po duman common pa so sa stroke, hemorrhagic stroke, dati po ang binabayaran ng PhilHealth is only 38,000 per case. Ngunyan nasa 80,000 na po yan. Hamak mo ka na na talaga, Sa ischemic stroke, dati 28,000 lang po yan per case. Nasa 76,000 na po ang binabayaran kayong PhilHealth. PhilHealth? Sa high-risk pneumonia, dati 32,000 lang po yan. Diba pneumonia? Aring diba sa COVID, diba? Sa high-risk pneumonia, binabayaran kang PhilHealth dati is from 32,000 to 76,000 per case. Sa breast cancer, dati kayo, na-discuss mo po ini, dati ang binabayaran kayo niyo sa breast cancer is only 100,000. Ngunyan po is 1.4 million per case. Hamak mo nagharala ng kauna sa mga case rate niya. Nung tabi, Sir Vic. Sa bronchial asthma, dati 9,000, ngunyan 22,488. Kaya mailing po, gabos pong hapdos. Halos nag-increase. Gabos po, 30% po ang increase kayan. And then, nagpangako man po ang PhilHealth, baka sa mga masunod pang aldaw o panahon, magkakaigwa pa ki mga adjustment. Abangan ta na lang para naman mas lalong ma-maximize ta po ang benepisyo na tinatao po kang PhilHealth. Isipin mo ha, Sir Vic, kang yaon ako duman sa provincial hospital, ang case rate pa lang kang is only 15,000 yata sa pneumonia moderate risk. Moderator. 15,000. How about pa lang tabi, Sir Vic, ang ang CS, dating 19,000.
Dating 19,000, nasa 27,000 na pa. My gosh. So, dakulaon na bagay, lalo na kung halimbawa baga sa probinsya, mga hospital, sa mga provincial hospitals, di ka dyan kibabayadan. Kung duman ka naman sa private, dakulaon na bawas ito tabi cervix. Dakulaon ka bawasan na, isipin mo from 19,000 to 27, Mari. Oh. Kaya kagayong kang although sabi tangani nagtaas man sinda, pero grabe talaga ang pagtaas sa mga case rate ninyo niyan. Oh. Di ba Mare? Kaya tabi man ako ba man ako sa Philat alat gusto tang panawagan sa mga constituents no sa mga kabarangay ta na ang PhilHealth tabi dai po nagpapabaya sa tuya. Kita lang tabi ang nagpapabaya sa sadirita. Ito Sir Vic, saro pa po nakatanungan. Ano po, for example po, na hospital, ang saro po, na member, ang kang pagkapamilya, na lain pa member ng PhilHealth, makakagamit or pwede po ba maka-avail ng PhilHealth? Oh, magayon po yan. Di pa miyembro, pero yaw na po ang krisis, yaw na po ang sitwasyon na nasa ospital. Bago po magluwas sa ospital, kung sisay po ang pwedeng masugo pasiring naman sa PhilHealth office, darahon po ang mga kaipuhan na dokumento para po i-member ta. Alimbawa, kaya niya magbayad, self-employed, dibayad siya 500 pesos outright, makakagamit po siya. Darahon niya po sa mga dokumento. Alimbawa, ngayon siya ang mapa-member, birth certificate niya, kung single siya, kung may asawa, marriage certificate. Kung in kaso naman day kayang magbayad bago magluwas sa hospital, pribado man yan o pang-gobyerno, maduman po kita sa barangay. Araw ka na sabi ko, maagad ka certification sa barangay chairman na financially incapable, and then sa munisipyo kung saan siya nasasakupan, darawon sa mga kaipon na dokumento, igwang application form sa PhilHealth na pigapod na PMRF, bago magluwas, i-enroll mi siya. Outright po, makakagamit po siya, maski po perang aldaw siya duman sa hospital, pampribado o pampublikong hospital. Pero hindi po namin sinasabi dito na kailangan nga, kanina sinabi natin na kailangan na hindi pa tayo na nagkakaroon ng problema, nagkakasakit na doon sa hospital, doon na mismo tayo nakakaisip. Ito magandang katanungan to na pero sabi nga natin every time na maging kita preparado, na maging sigurado na enroll na tayo ng PhilHealth. Hindi yung naandyan ka na hospital ka na, saka ka lang maasikaso kasi hindi ka pa member ng PhilHealth. Daking abala yung kapamilya. Sir Vic? Yan ang sinasabi ko kanina na dito na isipon sungon yan, ang isipon ta mga masunod. Very good po yan. Kasi mas ang gibuhon ta permi kitang yaon sa kang sa tuya, di kita pwede na permi kitang healthy. So kung ito na pwede tang asikason habang yaon ang serbisyo kang PhilHealth, gibuhon ta na po. Sir, may pa po ako palang kaputan. Kadalasan po baga ka ito, pag oras na nakahulog ka pa lang sa PhilHealth, lalo po kung masaro na balos, ma-CS, iyan po ba sa ngunyan? Halimbawa naghulog ka ngunyan, magagamit na po. Outright po yan. Okay. Inalit na po. So dati po baga binibilang ta bago magamit. Dati may sarong quarter, duwang quarter, tulong quarters, bago makagamit. Sa ngunyan, outright po yan. Ay, very good. Kasi nung nandun kasi kami, ako Sir Vic, sa Provincial Hospital, igwete kita certain month Tama po ba yan? Bago mo magamit ito. Pero kagayon na pala ngunyan, kang serbisyo kang PhilHealth kasi outright na magagamit mo. Very good. Ito sinasabing napakalaking pagbabago. Sir Vic, karagdagang pa po? Magayon po sa tinaram ni Sir Dante and ni Ma'am Kaki na tama po ito na proactive thinking po kita. Kaya nga ni baga pasiguro, ang word na pasiguro, mangyari man o dai, igwa kitang protection. Pero binalga na nga ni kang PhilHealth yan. Because pag sinabing insurance, dapat bago ka gumamit, pa-member ka. Sa PhilHealth, bago ka makagamit, dapat nagbabayad ka na. Binalga na kang PhilHealth. Sa PhilHealth, maski nasa hospital ka na. Na hindi ka pa member. Hindi ka pa miyembro. Makaluwas ka sa hospital. Bago ka magluwas sa PhilHealth, dapat makagamit ka. Gamit mo na ang PhilHealth. Iyo po yan ang bagong patakaran kang PhilHealth. Outright availment o eligibility. Dahil pong rason na pagulong ka kang hospital, pampribado o pang gobyerno, na di ka makagamit. Basta,
So piga agad dinda, masatisfied ta. Okay. Ayun Bago po. ka mo lumuwas, para Lumuwas. day pong rason sinda na pugulon ka mo. Kaya kung pagpigpugol po ka mo, no, day makagamit, yaon po sa mo yung opisina para accept ki mga complaint, legal complaint, para po ma-address na yan, and then day na maging pattern sa mga masunod na magamit sa PhilHealth program. Nangyayari iyan panutabi nga ni Sir Vic na dahil ka mo makaluwas dyan, lalo dyan sa provincial hospital. Gabi ang nagrereklamo po dyan sa Indo na mga pasyente. Di man po ka mo basta-basta talaga makaluwas hanggat dahil po ninyo na isusumit ang mga karapatay. So, ito po na mga pigahagad sa inyo ng mga requirements. Kaya bago po ka mo or yaon na po ka mo sa hospital, halimbawa first day pa lang, asikasuhon nyo na po ang gabos ng mga papeles. Tangani po pag-abot kan, maluwas na kamo, dire-diretso na po yan. Iyo, dire-diretso na po. Dahil po kita maghanap pa na sabihan ka, paano din yan? Hindi. Kamu, kita ang may karapatan, ano po ang ano pa ang mga papers na kulang. Tangani po, malakaw mina. Taanan, may mga hilang po baga dati, Sir Vic, lalo na po ang pneumonia, dati, 3 days lang pwede ka nang lumuwas. Ngunyan yata may certain days na bago ka makaluwas. Tama po? Ang nagdedetermine po kang Doktor. pasyente kung kailan pwede magluwas. Bako po ang pasyente. Yung Bako, doktor. ang doktor. Ang Doktor doktor. po. Oo. Alam kayo ito, sabi mo, pneumonia. Dahil man po yan matitreat in a day. Iyo. Kaya po may proseso po kita. Kaya kung saan covered po kang PhilHealth ang laboratory procedures, para po itong laboratory procedures, mailing kung kaya pong makagamit siya o at bago siya magluwas sa hospital, dapat ang magdideterminar po kayan para makaluwas o kaya naka-recover na ang doktor, kasi siya po ang autorisado kaya. Ayun po. Kaya di po kita magsinutil taramon po, makulog pong taramon yan sa Pero Legazpi. totoo po yan, opo. Pero aron taman baga ang kamugtakan pag ang sarong tao na hospital, minsan apurado siya makauli because bako man talaga convenient sa Yes, sarong opo. tao na nasa hospital, maski pa air condition ang sarong hospital, Iba mang kompleto. gihapon Iba ang ng- aron tsaka ang sa hospital. hospital. Pero dahil nga sa kamugtakan niya, may mga sitwasyon na kaipuhan makonfine siya for a period of time until such time na pwedeng naka-recover na siya. May mga sitwasyon na makulit po ang pasyente, o bantay kang pasyente. Apo. Natao ki-waiver po ang hospital. Oo, Kaya kung opo. ano man ang mangyari sa Indo sa dalan, Bako na then sindang na po sagutan. obligasyon because what's the purpose nagduman sa hospital tapos dahil man po rekonisar so otoridad na magtatao sa tuya ki advice na ika ma'am sir kay puan magpaingalo ka ki mga tulo o apat na aldaw bako man po yan dahil bababadon ka duman sa hospital so proseso na inaagihan mo kay puhan po ito halimbawa nagkaigwa kang amoebiasis dahil mo ba matreat in a day kay puhan po ang laboratory procedure Correct, yan. correct. Kaya may mga sitwasyon na kaipuhan po ito and then sa patakaran po kang PhilHealth, minimum na 1 day or 24 hours dapat magamit mo. Opo. Oo. Yun yung gusto kong sabihin Sir Vic, kasi kadalasan kan mga arog kayan kan nalaog pa sana nagpipirit ng lumuwas. Kaya ang sinabi ni Sir Vic na ito na pig-apod mi ka ito sa hospital na dama discharge against medical advice iyo dumanalaog ito na pigsasabi ni Sir Vic na talagang di mo magagamit ang sa imong PhilHealth. Pag di ka Correct. Okay. Nailing ko pala sa yung admin officer. Oo. si Ma'am Hello, Chel. Si Ma'am Che. Good morning, Ma'am Che. Thank you sa Sir Vic, although parang nasagot na rin natin ito, pero banggitin pa rin natin and mamaya na lang po yung mga nanonood sa atin, babasahin natin. Sir Vic, paano daw kung hindi na active member na na-admit ang isang kapamilya, for example, aki or asawa, makakagamit ba pa rin ng PhilHealth? Base po naman sa programa kang PhilHealth and then sa advocacy kang PhilHealth sa ngunyan, day pong rason na day makagamit. Ang gigibunta lang, mag-cooperar lang po sina sa programa kang PhilHealth. Araw kang hapot mo kanina, dati na siyang membro day tarong kumperang taon na and then nagkakataon na naging inactive member siya. Baka naputol ang sa iyang contribution, nawaran siyang trabaho. Mabalik kita duman sa programa tang Point of Service Program na kung sa ini-enroll ta sinda libre. Maduman sa barangay, maduman sa munisipyo. Actually duman sa hospital. Sa hospital mismo, Meron yan, igwang social meron, worker duman na siya na po ang nagpapacilitate para duman pa lang i-enroll na siya bago lumabas. Kasi mare, ang PhilHealth, bako lang iyan niya sa loob ng opisina ninda ang iba nindang mga staff. empleyado, staff. May mga naka-assign iyan or designated baga Sir Vic sa mga hospitals, mag-private or provincial.
Okay. Kaya duman mismo maaraman na kan mga pasyente kan mga bantay kung ano ito na mga requirements. Di na nga ni di ka na nga ni rason pa eh. Kasi ang ano na lang duman is pag-submit kan sa indong mga requirements na dokumento na pigtatao sa inyo pigagad sa indukan, point of service na yaon mo niyan sa mga designated hospitals. Ito Wala naman na. po, Sir Vic. For example po, dating member ka po ng PhilHealth. So, bali, naputol ng ilang taon. Maski pa pirang taon Oo, po pirang yan. taon. Mag-enroll pa rin or continuous kung okay ka na? Ma-change lang Ma-change kita status. category. Baka dati before self-employed siya, o employed siya, o dating porpoise siya, o ilog na naman sa point of service. Service. Financially incapable program. Okay. Di ba? Kaya ako ng cervic mass may cervic mass may dadagdag ka pa po. Opo. Siguro Ako din po ako. naman. Then akong kahaputan kasi talagang naano ko na nahaputan na kay sir na i-explain sa tuwi aki. Napakagayon na explanation tabi. Dakulaon na pribileyo na naimbitaran po ako digdi sa programa po nindo. And then, halawi pong talakayan ini. Baka sa mga masunod na Ayo, sir, big pagkakataon, topic, please. We can discuss this topic by topic para ma-exhaust sa mga albugat panganganak, ano sa breast cancer, ano sa diabetic. Gawa kami mga Step by packages. step. Okay, para kumbaga ma-exhaust ta ini and then may tawta sa inda na piecemeal. So, kaya nindang ma-absorb ta baka ma-overwhelm sina kang information because dakulo man ang nasasakupan na programa kang PhilHealth. Pero sa ngunyan, baka may mga kadagdagan pa po kamong kahaputan o ano pa po ang Mare. dyan. Opo, sir, for example, voluntary, tapos mga 4 years po na na dahil na nakabayad, mag-enroll ulit or i-continue na lang yung hulog? Since member na po siya, nagkaigo siya kay GAP na 4 years na contribution, siya po ang ma-determine kung kaya niyang bayadan, padit-dit po sa mga lapses niya, sa mga unpaid years or months. Kung di niya po kaya, maduman na naman kita sa financially incapable program. Kung kaya niya, so be it. So be it. Di mi siya binabawalan. Pero tinatao mi ang sa indang, ang sa iyang pag-determine kan sa diri niya kung Choices. financially capable siyang bayadan. Yan kung sususugon ta yan, kung 4 years ago or 5 years ago, nasa 23,000 na po ang babayadan niya sa PhilHealth. 23,000, magayon na pong cellphone ang sangon niya. Aray ko. Oo, totoo po yan. Oh, ganun State pala. of the art cellphone na po ng 23,000. Pero kung kaya niyang bayaran, so be it. Basta yung pinaka-importante, sa ano man na programa, sa ano man na kategorya siya, ang pinaka-importante, active member siya kang PhilHealth. Ano man na oras, magamit siya o sa iyang kapamilya, active po, makakagamit, protektado po kang PhilHealth. Iyan po ang ginagarantiya kang Ang akala ko, sir, halimbawa ako self-employed. Tapos years ata na hindi na ako nakabayad. Then gusto ko na rin bumayad. Diretso na lang kukuha ko doon ng form. Kung halimbawa January, February, March o 3 months, babayaran ko na 'yon. Hindi na Opo. maghihingi ng kung sinabi mo kanina na pwede kang humingi doon ng form na Automatic. Automatic. Mabayad ka na lang, pero araw ka na sabi ko, ikaw po ang magde-determine. Ito bearable pa ito kung mga 1 quarter o 1 year. Pero kung 4 years or 5 years, medyo magabat na po yan. Sa computation mo yan, mga 5 years or more, nasa 23,000 na po yan. Kaya medyo magabat naman po yan. Sayang man, kung nailing niya man na pwede siya makaagad ka certification because di man talaga siyang trabaho, 23,000, isa 23,000 pang manggirara yan. Okay. O, ayan, malinaw So, po. Sa napakalinaw mga- talaga, Mare, lang Opo. ngunyan. Ha? Thank you so much, Sir Vic. Haday pakita. Tapos, alagad, ako ang masasabi ko lang ngunyan. Duwan tabi sa mga naghahad-it or ito po na nagtataram ki, natatahumin na ng kawon ang monthly payment kang PhilHealth. Aramo, ngunyan ko lang tabi na araman na Sir Vic, hali sa imo na. Ito po palan, so gabos na case rate, tinaasan Saan man ngunyan. niya, No? So Yun duman ang napunta. hindi alam ng ating mga members ng PhilHealth. Yes, Oo, kasi ako oo. nga ngunyan ko lang naaraman yan, Sir Vic, na dati kaya ang pneumo niyan talaga is 15,000 yan ang case rate. Ngunyan biruin mo naging 27,000 Mare. Kada kula kan itinaas. 'Di ba?
And ito na mga ano ng ano susagot kan PhilHealth ay ano ito yung 92 o ilang ano ba tabi sir ito na sa mga cancer patient. Sa hemodialysis, Oh. 90 session Session. per year, nasa Oo. 156. Imagine Session period. almost mag-aabot sa 1 year yan na Sir Vic. Actually, 1 year ini, 3 times a week ang session na ini. Oo. So hindi kataka-taka talaga pala Sir Vic na ito na tinaas sa tuya na payment kang PhilHealth is napaduman man giraray sa mga case rates. Opo, yan po doon. And nagkalangkong man. Correct Mari. Kaya ako wala na akong question ngunyan. Naunawaan ko na tabi kasi ako man ka ito nagda-doubt. Nagtaas na from 200 pesos yun. Ang dami naman talaga, 500 Mare, yun. ha? Hindi lang tayo nakakumis. Ang dami po talagang tax. Halos yearly tumataas yung PhilHealth, ang payment. Oo. Yun ang hindi kasi nila nalalaman na yung binayad natin na mataas, Duman tumaas man- din po. Correct. Oo. Duman man giraray na punta sa mga case rates. Duman sa mga hilang Dumagdag. tabi. Sa mga adjustments sa Adjustments, yes. Oo. sa pag-avail Oo. kang program. Pero muya kong ilinaw tabi na ang pagtaas po kang contribution sa PhilHealth, bako po ang nagde-determine ang PhilHealth itself. Ang mga congressman ta po nag-aagi po ini sa Ay, opo. deliberation. Deliberation, Kaya, opo. Yan, malinaw po yun. Bako po Ayun. ini self-serving na o kapritso kang Kapritso kang Gusto PhilHealth. nila. Di po- Apa. Kaya mas maski mag-question po ang sa tuya mga kababayan, ang inot na ko question ng tapos, so mga legislator ta because nata nakaigwas yung naki-approval. Pero itong approval na ito, sa kami lang ang ma-implement. Gabos na government-owned and controlled corporations. Corporations. Kami, GSIS, SSS, Pag-ibig. Ano man pong mga adjustments sa contributions, bako po kami nagde-determine. May law po kayan. Kaya kung di man ito susunod doon, kami man po ang babadulan because Aha. Totoo po yan. and then kita po na araw ka na sabi ko duwa lang ang miyembro kang PhilHealth, direct contributors Yes, and indirect contributors. Kita ang may kakayahan na magbayad, kita ang nagtatabang duman Sa sa mga mga may tugang hihingi. tang di kakayahan magbayad. Kaya unknowingly baka so mga natatabangan ta na nagagamit sa PhilHealth, relatives ta, tayawan sa barangay, baka senior citizen, ninong ta, yes, uncle ta. opo. O baka mga former classmates ta, kang mga nasa school days ta kita. Kaya kitang may kapabilidad na magbayad, kita indirectly nakakapag-subsidize para duman sa mga denga kaya magbayad ta. Garo ang ano man na sosyudad, garo siya pyramid. So nasa taas, nasa baba kayan, garo pyramid siya, nasa baba kayan, sa baseline kayan, dakulon po, yun na po ito sa mga tugang tandang Nakikinabang. kakayahan. Actually, outnumbered kita, ang sunagbabayad, totally kumpirang beses outnumbered sa number kay itong mga daing kakayahan magbayad. Pero in spite of that, kitang may kakayahan magbayad, nagsasubsidize kita naman because sa core values kang PhilHealth, sa pigapod na social solidarity, patarabang-tabang concept. So mapusog tinatabangan ta sumalunya. yes. Kaya di po magmundo so member kang PhilHealth na nagbabayad tapos di Dahil man yan nagagamit nagagamit. for many years. You're fortunate or blessed because di ka nagagamit. Pero unknowingly, so contribution mo for many years, natatabang mo duman sa Naitabang di mo ka sa- kayan Correct. oo. Kaya arog po kayo ang samuyang concept. Bako po sa pagkumpara, bako po sa pag-ambog, di ka makuha ang insurance na arog kayo na libre. Tumuro po ika, di ako makataram, di akong makaano sa emo. Pero- Because iyon lang po ang programming health program na PhilHealth na kung saan sa roong miyembro ang nakinabang basically ang bilog na miyembro kan sa iyang pamilya. Mas maganda na yung may kasabihan na Sir Vic na nakatulong ka kaysa ikaw ang tutulungan. Hindi natin alam yung mga binabayad natin sa PhilHealth, tama si Sir Vic, na nakatulong tayo. Tama ka po nga talagang kanina pa ako natutualo kay Sir Vic kakapakinig na yung mga binayad natin, hindi natin alam na baka isa sa mga member or relatives natin ang natulungan Oo, natin. for many years, Oo, nagagamit kaya mas na sila. maganda na yung tayo ang nakatulong kaysa tayo ang gumamit. kayo ang Oo. dinadialysis. Ay, Diyos ko. Yun, naman po. garo man yan sa Oo. parabakal, Mare, sa negosyante, Sir Vic. Dahil niyo pagbilangon sa tubo nindo, ang bilangon nindo, piraso na tabangan nindo. Yes, opo. Tama ba ako tabi, Sir Vic? Di ba? Service-oriented na. Oo, services. Kasi magayunon ito na nakatabang, magayunon sa, kumbaga, sa magayunon sa pamati, na at least maski pa paano, nakasave kita ito, kapighatian duman sa iba. Kasi dakulunon iyan dakulunon.
Lalo sabi nga ni mas lamang talaga ang wara ki PhilHealth duman sa may PhilHealth cervix, di ba? So data na ito pag-isipon talagang kaipuhan so pagtarabang-tabang kan sa tuya lambang saro. Kasi diyan man talaga kita ang saro na negosyo, ang saro na lugar, ang saro na barangay nag-prosper iyan dahil sa pagtarabangan sa pagkakasararo. Very good, very Sir, good. baka may gusto pa po kayong idagdag para sa mga O kasi arami tabi sir na igwa ka paki importante hunon pan sa imong trabaho kasi saro ka po sa mga mahiguson and saro po ini sa talagang di ako nga ni Mare sabi ni Sir Vic kagawa diyan tabi nga ya anuhon mo na so pinaano ko sa iya ng mga senior citizens kasi isip sa totoo lang ako ang nasusupong nga ni Mare kasi yaon ako pabalik-balik sa PhilHealth. Sige ko ang kandadarak yung mga for MDR kasi talagang piga-asikaso ko ito ng mga constituents ko Mare na dahil na maging sabi yung tanan na maging magnganga. Gusto ko ito na so yaon na kapot muna kasi kami cervix mo niyan iyang baga na pigigibo ko niyan na pirmi akong yaon sa inyo nagkukuaw kay MDR. Iyan po cervix may compilation kami sa health center. Ay bago mi itao iyan sa inda na original pigpapaserox muna iyan. Tapos pigaano ko iyan duman sa health center tangani ipo igwa kami ki-file. Ta kung sakali man nawara iyan sa inda pwede sindang magduman sa muya Gayon na na eto igwa kami digdi o ni paserox mo ng giraray. So nganing at least iyo nga ang pigsasabi ko na dahil magparaisip kan ngunyan an isipon ta sumasunod. Very good. Di ba Sir Vic? Magayon kaya kay ni Ma'am Kaki and Sir Dante na may discuss ta pa so ibatang mga programa sa PhilHealth topic by topic Yes. para igwa kitang pigaapod na continuity kang Correct, advocacy Sir kang Vic. PhilHealth and then so presentation ta magiging comprehensive sa inda and kaya nindang ma-absorb topic by topic ma'am because pag naaraman nila ang tamang informasyon magiging equipped sinda kung paano paggamit, limitasyon kan sa moyang programa and then pwedeng ipasa sa kapamilya ninda kabarangay. Tarog kayo ni bagamat permi kami nagkakaigwa ki advokasya sa kadakunan po kami miyembro kang PhilHealth and then Filipino culture na appreciate lang ang mga arog kaning issue pag yaw na Yaw po na. ang crisis pero Tama po kayo, sir. before yan parang it's a passive lang kaya ang passive lang ang mentality kang mga tugang ta until sa time na yaw ng crisis kaya baga naura na marami nga dinara ko sa payo Tayo. Oo. kaya like it or not that's our culture na yes. kung saan kita mismo mag-adjust man pero din nagsasawa ang PhilHealth na extend po ang sa iyang serbisyo sa pagi po kang informasyon o kaya pag-akomodar ka mga hapot duman sa samuyang opisina para po padagos na magkaigwa ki continuity kang information and awareness para ma-empower sila sa proper information o right information. Minsan kasi so pag-communicate kang information pasa-pasa minsan may dagdag o minsan May bawas. kulang kaya Oo. it creates misunderstanding o nasasala sa tamang intention kang opisina na itaw sa inda. Ayan. Ayan. Thank you so much. Sir Vic, iyan, initabi na inipo na pagbisita mo sa Moya or pag-guest mo sa Moya. Sir Vic, di mo tabi ipagbugtak na di mi na ikakaipuhan. Sir Vic, patara-tara pa lang po ini. Ayo po. Sabi nga ni Sir Vic, One of step these by days. step. Oo, one of kasi ikaw na mismo baga nagtaram tabi, Sir Vic. Bako tabi, ini po si Sir Vic ha. Bako lang po iningon yan. Sabi niya nga ni po niya, dakulunon pa kitang dapat maaraman. Kaya Sir Vic ha, ini po na pagbisita mo sa Moya ang ngunyan, patara-tara pa lang. Salamat. And thank you so much, Sir Vic, sa oras po. Maski po kami dakol man anaaraman, may bako lang po na sa tuyang mga viewers kang Bicol TV, kang kaagapay sa umaga. Kami man po, masaro na kami sa makakapag-disseminate sa mga tao, may mga nagharapot sa amon. Masisimbag na po namon. Mayad na simbag as in tamang impormasyon. Pag dahil may kaya tabi, Sir Vic, Mahapon kami sa- padayanon mo sa PhilHealth. Ayan. Pagtarabangan Oh, ta. sabi nga sir, Sir Vic, wala na sin rason. Ano po? pong rason Daing talaga. rason ta yao na po inilatag na gabos. Sabi nga kanina Sir Vic, pigbalgar na ninda, may mga pigbalgar sinda para lang maihatag sa tuyan, maray na serbisyo. Kaya salamat to nun Sir Vic. Message niyo po sa tuyang mga syudadano na Sir Vic.
Sa Guerrera, yan po tabi ang samuyang opisina. Open po siya from Monday to Friday except holidays. So kaya may mga biglaan pong anunsyo ang mga otoridad na day po kaming trabaho. Pero bilang mga empleyado sa PhilHealth, kami po pigapod na walking advertisement. Minsan, mas kasayin po kami, pwede po kami nindong haputon, pwede po sa dalan, minsan sa simbahan na mismo, sa market, pigahapot Yeah. kami. Yes. O minsan sa, yaman pa duman sa mga, mga lunadan, tricycle. Pag nakamidbid sa inyo tabi, Maski Sir sa Vic. mga lunadan, pwede po nindo kaming aputon. Masimbag po kami base sa mga kakayahan. Pero ang tinatawag lang pong malinaw na instruction, kanya-kanyang pamasay lang tabi. Thank you so much, Thank you so much, Sir Vic. Opo. Thank you so much, Sir And siguro Vic. po at this time, maghanap buhay po muna tayo. Bagbalik po kami ng ilang sandali. Thank you so much. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864.
Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, magbabalik po ang programang Kaagapay sa Umaga. And kanina po nabisita namin ang isa sa mga Pinagpipitagan natin yes, taga-PhilHealth. si Mr. Vic Ardales ang ano ba si Senior, Sir Vic, siya? Social Insurance Officer 1 ng PhilHealth. Yun. Ayan. At least, ang dami natin natutunan and marami Yes. pa tayong dapat maaraman, Mare, no? But for the meantime, kasi pasensya na po kamo duman sa mga nagiriling, nakikinig, kasi po talagang tinawaan mo na ki oras ito po na samuya na bisita. So ngunya naman po, Mare, maduman muna kita sa mga sa tuya naghihiling, no? Yes. Thank you for watching Lord Harabelo. And of course, kay Noela Lorilia Juneda, nag-send na naman siya ng star. Thank you so much, Mr. Oo. Noel. Monica Nika Binaday, taga Sitio, Pawakan, Barangay Balete. Good morning po sa inyo dyan. And of course, sa tuya nakaibahan, si Mr. Jojo Lascano. And of Yes, course, good morning, partner. oo, ang sa tuya na padabauno na agum ni Kapitan Noli Juneda na Barangay Santo Niño, Bacon. Oo, no? Good morning po sa mga taga Santo Niño. Good morning dyan, Tita Auring Diaz. Good morning, Feli. Good morning, Kagawad Manay Sibilia Juneda. And sa bilog po na council kang Barangay Santo Niño. And of course, sa gabos po ng mga yaon dyan sa Santo Niño. Good morning po. And good morning kay amigang Luis Di Mata. Sabi niya, morning, pakigreet po ng happy birthday kay Saldi Hibulan na nag-donate sanduta sa Home for the Gays. Home for the Gays. Birthday po niya from Rainbow Community. Happy birthday po kay good morning, Saldi. Sir Saldi Hibulan. Good morning. Siya pala yung nag-donate ng lupa sa kinalagalaan o pinagtayuan ng Home for the Gays. Kaya ito na mga shooting king walang kapamilya. mga pagkiribata sa pamilya na medyo sabi nga pag tumanda inaguguran na wala ki nag-aasikaso igwa po kita ki mapapadumanan. So iyan nga ni ngunyan ang masakit marin na kung tutuusin deman ko kita pwede magdiyan sa Home for the Gays kung kita na mga yaon ngunyan digdi lalo na po sa mga kabataan ngunyan marin na mga kaibahan mi sa Rainbow Community kung may mga trabaho po kita magtipon magpasiguro maski liit na kala ko mag-asawa. kumbaga may balay-balay kita na maski papano kita lang napagtandaan taigwa kita ki mapapaduman ng tagarukaraot man pag-anuhon. Although napakagayon kailing programa ni Mr. Saldi na Home for the Gays kasi nga ito na mga medyo nasa laylayan ng lipunan ng mga shooting na talagang wala nang pamilya, may mayroon. Yes, may magki-care. Yes, and syempre good morning, thank you for watching kay Miss Marina Derihao Lacra. Good morning, amiga. Yes, and of course, Beshi, ang sa tuya Beshi si Mila Diaz Dukdukos ng Barangay Usiaw. Yes. Good morning sa inyo dyan Beshi kay Nuno and then kay Mapaw and sa bilog po na council kang so aki pa si Kate. May Si Kate. Kasi sabi ni Kate, natangayat tapir may pigbabati si mama ako ngayon dahil. Good morning, Kate. Ingat-ingat ang beauty. Yes, and good morning dyan sa mga taga-Pamurayan. Napakaswerte. Of course, kay Kap Arlis Hanaban. Kaswerte ninda, nagkaigwa ang Soreco 2 ng West District ng one-stop shop. Opo, sa panginginot po ni Director Angel Hanoras. 19, kasuhapon, tama ba ako? Opo, kang Martes, kasi 21 na ngayon. Opo, so gabos po ng mga kahaputan, nasimbag po duman. Kagayon, kala ko pinagawa lang pag January. Yan ang nag-iisang talagang kapitan at ng Soreco. Ang aking pinagpipitagan at idolong kapitan. And of course, kay Kapitan Larry Juneda, kay Kapitan Obo Latosa,
sa Bilog na Kapitanes kan Sorsogon City. Good morning po sa Indo. Ang tinao po kang one-stop shop ng Soreco 2 ng West District kang 19. Nagkaigwa po sindaki pre-membership education seminar for new connection and new members. Pwede man po duman nag-update kang membership record, applying for new connection, change of billing name, transfer of membership, applying for TIN registration, payment for power bill and reconnection. Ayun. Maraming salamat po kay Cap Arlis Hanaban and kay Director Angel Hanoras na kung saan sinda na nagbaba sa barangay, di na po nagduman sa opisina kang Soreco para for example yung mga may problema na gustong ipalit ang pangalan. For example, namatay na po ang kanilang magulang, gusto na po nilang i-transfer sa pangalan nila, then doon na rin po magse-seminar, doon na rin na nagbayad at lahat-lahat po ng mga katanungan ay nasagot na po doon sa barangay Pamurayan dahil po dito sa one-stop shop na ginanap doon kang November 19. Yung pag-update ng mga membership records. Ayan, maraming salamat and saludo po tayo sa director ng West District, Angel Hanoras, and kay Cap Arlis Hanaban. And good morning man po kay Sir Roman Honrobia. Good morning, yes, Kagawad. good morning, Kagawad dyan and sa... Tita Kaki yes, Mansera. saro po ini sa mga mahiguson na kindness warriors namon ng Kindness Station. Yes, and good morning po from Kagawad Freda Lolong. Good morning po, Sorsogon, Ma'am Kaki Mansera, Kagawad ng Tichata. Good morning po sa mga taga Sampaloc. Saro man ini sabi nga naton pag abot sa serbisyo dahil naton matatawaran ini na saro na ini na Yes. amiga taman dyan sa barangay Sampaloc si Kagawad Lolong Freda. Yes, ni Pamare. Good morning po sa mga taga Barangay San Roque sa Bacon. Kasubang gimare si Kapitan Oli sa pagtarabangan kan Bilog na Council and mga tanods po yata niya. Halos magayunon ngunyan mari ang sa indang gulayan sa Yes, oo. may goodness kagayon. Gusto ko magpasyal para magpa-picture doon. Good morning po kay Kapitan Oli Dohilio and sa Bilog na Council. Naghiling po ngunyan si Kagawad Smiley Pontero. Yes, Smiley, good morning. Oo, ang gwapuhon na Aki pa sana, tsaka first time niya Correct, po. Diyos correct. ko, hindi mo matatawaran sa Yes, iyang nakulo na sa serbisyo. San Roque mga puro mga first timer. Pero kala mo na sila, matagal nang nagsirbe. Pero, Yan nga na sinasabi mo, Mare, kung ano ang namumuno, siya rin ang bunga. Yes, oo. Di ba? Kung ano ang ama, yun din ang kanilang mga Correct. And good morning po dyan kay Marites Dino Ariola sa Sitio Lipak. Good morning po Kagawad Dante and Ma'am Kaki. Pa-shout out man po sa Derillo family. Okay, lalo na kay Cho Martin na sige anduyan-duyan. Cho Tapos Martin, nagkukurukanta. thank you so much for watching. Thank you so much Cho Martina and kay Ami. And of course sa Bilog po na yaon dyan na nagmamarating ngunyan kay Tia Guying. Sa mga taga Lipak. Good morning. Mag-iringat po kita. Yes. And wag po kayong maglilipat sa matapos po namin. Susunod po ang programa ni Sir Sauro Amistoso, ang Ora mismo. Yes, kay Kabelen de la Peña Tayam. And of course, Mari, kay Lorilia. Naghihiling po siya ngunyan. Mari sa Albay. Saro siya sa mga, yaon po siya nagtatrabaho sa RTC Branch Legazpi. Yes. And siyempre, good morning po kay sa Ma'am inyo. Lucy Dumitita and Ma'am Sir Joel Dumitita. Good morning po sa much. Indoha. Thank you so much. And good morning kay Bukal Ryan Juneda. And siyempre, ang programa ito hatid sa atin ni City Councilor Danny Diladja, Mayor Bong Mendoza, ang Progresibong Castilla. Thank you so much, Mayor Bong. Andun tayo ng isang araw. Kasama ko si City Councilor Danny Diladja. And good morning po kay Rayna ng Ayuda ng Ako Bicol Party List kay Ma'am Japs Prado. And congratulations sa mga estudyante kasuhapon duman sa SM City kung saan duman po ginanap ang payout. Opo, ang pamamahagi ng educational assistance ay sina Congressman Saldi. Thank you so much Congressman Saldi ko and Congressman Hil Bungalon ng Ako Bicol Party List kasama ang DSWD sa pamamagitan ng assistance to individual crisis situation or AX sa mga estudyante sa probinsya ng Sorsogon. And syempre nakita man natin doon kahapon na personal na nag-assist si Papa Lau kang Pilar. Thank you so much. Mayor Bong Mendoza ng Castilla. Sana magkita rin tayo. Ang aking pinagpipitagang mayor ng Castilla. Good morning po. And of course, kay Mayor Mike Goysayco.
ng Yeah, Bulusan, kay Mayor Glo Alindugan ng Huban, Sorsogon. And gusto ko rin pasalamatan, ano ko na po ang pagkakataon po ito sa may mga ginintong puso, sa mga ayaw po magpakilala, ang mga haluyon na po na nagdo-donate lagi pag kami po ay need ng help, ang Kindness Station, na kung saan meron po tayong mga mga negosyo na linagyan po natin. For example, yung Chancery dyan sa may Magsaysay Street. Thank you so much po sa may-ari. Opo, and thank you kay Tintin Chu na nag-donate kasuhapon. Salamat tunon po sa padagos po na pagtabang ito ini naman po na pigigibo kang Kindness Station, ipapadara po ini sa mga kaptugang nato na yaon duman sa Katando Ernest na talagang sinalanta kang bagyong Pipito. Ayan. And good morning po sa sakuyan ng mga pinsan dyan sa Barangay Santo Domingo, kay Kapitan Willard Elie, sa saayan na esposa, kay Atet, kay Gina Dinya, sa bilog po na barangay Barangay Santo Domingo, Bacon. Good morning po. Yes, good morning sa Kindness Warriors na always yaon po sa indong pagtabang. Ayan, salamatunan po sa isang oras na pagsama-sama. Sa muli po, magkita-kita ulit po tayo sa programang Kaagapay sa Umaga sa next week, Mare. Yes. Opo. And susunod po ang programa ni Sir Sa. Huwag po kayo maglilipat. Tabayanan nyo po. Ito po ang inyong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko po ang makapaglingkod sa Indo. Yes, ini po sa inyong abang lingkod, si Kagawad Dante Jata, na kung saan mas isa ay nagduduman, mas magsirbihan lang po kamo. Thank you so much. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.